Mula po sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kabanatang 12, talatang 29 at 30, atin pong matutunghayan ang ganitong nasusulat. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang salita. Pagindapatin mo nawa, Panginoon, na sa sandali pong ito ay lukuban mo ng iyong banal na presensya ang dakong ito, upang maramdaman namin na ikaw ang siyang narito sa aming kalagitnaan. Makatagpo ka namin. At higit sa lahat, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, ay mangusap ka sa amin. Marinig namin ang iyong tinig at idagdag mong karagdagang pagpapala para sa amin ang pakikinig ng iyong mga salita. Yamang ikaw din naman na nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. At ito ang aming dalangin na mayroong pagpapasalamat. Amen. Nais ko muling basahin ang talatang batayan para sa pamamahayag ng salita ng Panginoon. Nahinango natin sa Marcos 12, 29 at 30. At maaari ding basahin ng Mateo 22, 37 at 38. At gayon din naman ang Lucas 10, 26 at 28. Sa Marcos 12, 29 at 30, ganito ang ating mababasa. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ang isang magandang bagay kahit papano, hindi man tayo nakikihalo o nakikisama sa tuwing buwang kagaya nito ng Pebrero na tinagurian ng nilang araw ng mga puso o kaya naman ay buwan ng pag-ibig. Gayunpaman ay bago man lamang matapos ang buwang ito at mapapansin ninyong napakabilis ng panahon. Hindi po ba? Napakabilis na lumilipas ang mga araw at mga buwan. Nais kong ating pag-usapan ang pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig na ito ay nauukol sa pag-ibig sa Panginoon. At ang ating aralin pagkain ay pinamagatang kong kailangan na kautusan. Piliin na gawin. Hindi may isasantabi ang kahalagaan ng kautusan na dito ay binanggit. Sapagkat ito ay bagamat mamaya titingnan natin na hinango mula sa unang tipan, subalit dito sa ikalawang tipan ay may patunay na pinagtibay ng ating Panginoon na walang iba kundi si Kristo Jesus. At bilang mga nagsisampalataya kay Kristo Jesus, ang Yesus Kristos, o Yeshua HaMashiach, ang Mesyas na tagapagligtas at Panginoon. Bilang mananampalatayang Kristiyano,
ay hindi maaari na hindi tayo makikinig sa tinig ng ating Panginoon sa kanyang salita na sinalita. At dito sa talatang ating batayan ay mapapansin natin na sinabi na ito ang dakila at pangunang utos ayon sa Mateo 22:38. Sa Marcos 12:31, walang ibang utos na higit dito. Kaya nga lubha na napakalaga na talakayin o nawain upang ang papaano itong ipinag-uutos na utos ay makatotohanang may sakatuparan. Madaling sabihin ng bibig na iniibig ang Panginoon. Magkagayon, gaano katotoo na masasabing ang ipinagbiling gawing ibigin ang mismong Panginoon ay naipapakita na naisasagawa. Napakahalaga ng paksang ating pinag-uusapan sapagkat dito kahit nasa alinmang ugnayan, halimbawa ugnayang pangkaraniwan sa ating kapwa, ay nasusubok ang isa kung gaano niya naipapamalas ang kanyang pag-ibig sa kapwa. Katunayan, ito ang ikalawang utos. Subalit hindi yun ang ating bibigyan muna ng pansin, kundi yung nauna rito na lubhang napakalaga sapagkat lahat naman ay nanggagaling doon at ito ang pag-ibig sa Diyos. Bakit iginigiit na gawin na ibigin ang mismong Panginoon? Mapapansin po ninyo sa Biblia, makakabasa kayo ng maraming paulit-ulit na mga talata na ipinag-uutos itong utos. Itong gawing ibigin ang mismong Panginoon. Nagpapahiwatig kung gaano lubhang napakalaga na ito ay isagawa. Halimbawa sa Deuteronomio 10:12, sabi, at gayon Israel, ano ang inihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Ibigin mo siya. Deuteronomio 11:1, yung iibigin ng Panginoon mong Diyos. Deuteronomio 11:13, inyong didingging maigi ang aking mga utos na aking iniutos sa inyo. Ibigin ang Panginoon ninyong Diyos. Sa Deuteronomio 11:22, inyong susunding masikap ang buong utos na ito na aking iniutos sa inyo upang gawin, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos. Deuteronomio 19:9, iyong isasagawa ang buong utos na ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ibigin ang Panginoong Diyos mong Diyos. Deuteronomio 36, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos upang ikaw ay mabuhay. Deuteronomio 30:16, iniuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Deuteronomio 30:20, iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw. Josue 22:5, ingatan lamang ninyong mainam na gawin ang utos na iniutos sa inyo.
na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos. Josue 23:11, magpakaingat nga kayong mabuti sa inyong sarili, na inyong ibigin ang Panginoon ninyong Diyos. Mga awit 31:23, o ibigin ninyo ang Panginoon ninyong lahat ng mga banal na. Napakarami pang talata na hindi ko na babanggitin o sasabihin. Subalit, ito man lamang kahit papano ang mga ilang talatang aking binanggit ay magpapahiwatig kung papanong paulit-ulit na ipinag-uutos ang utos na ito. Sa maraming ulit na pagkakabanggit ay ipinababatid kung gaano ito lubhang kahalaga. Ang ibigin mo ang Panginoon na iyong Diyos. Maliwanag na inihayag maging sa ating talatang batayan. Dito sa Mateo 22:37-38, Marcos 12:29-30, Lucas 10:26-28, na sinabing ibigin ng Panginoon mong Diyos. Itong utos ay isa nga ba sa kautusan na kailangan na sundin o gawin, lalo na bilang mga nagsisampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Sa mga mananampalatayang Kristiyano, sa pananampalatayang Kristiyano, ito bang utos na pinag-uutos na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ay para sa atin din? Mabuting ating muling balikdan ang pinagkunan ng pinag-uusapang kautusan. Hinango ito sa Deuteronomio 6:4-5. Ang sabi, itong utos ng Diyos, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Itong nasulat na pahayag ay tinatawag ng mga Hudyo na Shema. Nang ibig sabihin ng salitang Hebreyong Shema, dinggin, sundin. Shema. At sa mga Hudyo noon, mula noon hanggang sa ngayon, ito ang inuusal na dasal sa kinaumagahan at kinagabihan. Walang Hudyo na hindi ito binabanggit. Katunayan, may mga kaugalian pa sila na inilalagay ang kasulatang ito sa isang maliit na kahon at madalas ay itinatali sa kanilang noo upang palaging natatandaan nila na ang Diyos, ang Panginoon ay isa na kanilang Diyos at walang iba. At kailangan iibigin nila. At kuminsan pag magdasal sila ay nakapikit. At sinasabing, dinggin o Israel. Sundin Israel. Yan. Na ang Panginoon, na siyang Diyos ay isang Panginoon, at iibigin mo ang iyong Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. May mga pagkakataon na sinasabing ito ay inilalagay pa sa kanilang mga pintuan upang sa gayon sa kanilang pagbaba o paglabas ng kanilang pintuan at maging sa kanilang pag-akyat o pagpasok. Magpapaalala palagi ito. Itong Shema. Sapagkat itong Shema na ito
ay may tuturing na kapahayagan ng kanilang paninindigan, ang kanilang paniniwala. At hindi lamang paniniwala, kundi kapahayagan siya ng katapatan sa Diyos. Para siyang isang declaration of allegiance. Parang isa siyang pagsumpa sa kanilang sarili na sinusumpaan nila na ang kanilang Panginoon na siyang Diyos ay iisang Diyos, iisang Panginoon, walang ibang Panginoon liban sa Kanya. At dahil dito ay kanilang iibigin ang Panginoon nilang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Matingkad sa pananampalataya ng Israel na kagaya ng nasusulat sa Isaiah 45, 4 at 5. Ganyan din naman mababasa ninyo sa Exodus 20. Sa Israel na aking pinili, ang sabi, ako ang Panginoon at walang iba liban sa akin ay walang Diyos. Mapapansin ninyo na itong Shema ay napakahalagang talata para sa mga Hudyo. At dito sa talatang ito ay halos matingkad na ipinapahayag ang kanilang pagkilala sa isang Panginoon na siyang kanilang Diyos. At kung paanong iibigin nila itong kanilang Panginoon na siyang kanilang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Mapapansin ninyo na ito isang mahigpit na tagubilin. Ipinag-uutos na utos ang gawing ibigin ang mismong Panginoon. At upang maunawaan natin kung bakit mahigpit na ipinagbibilin ang bilin na ito, na gawin na ibigin ang Panginoon na kanilang Diyos, kinakailangang isaalang-alang ang ugnayan na namamagitan sa Panginoon at ng kanyang bayan. Ang nakasalalay ang kanilang pag-uugnay sa isang tipan, yung bereth, covenant sa Ingles. Sa madaling salita, nalalaman natin na ang ugnayang namamagitan sa Panginoon at ng kanyang bayan ay isang pinagtipanan na pag-ugnayan, covenantal relationship. Yan ay madalas nating binabanggit dito sa kawan ng Panginoon, sapagkat kung pag-uusapan ng relasyon sa Panginoon, ay hindi lamang basta relasyon, kundi ito'y tipanan na ugnayan na nagsisilbi at itinuturing nating batayan na katuruan dito sa kawan ng Panginoon. Itong tipanan na ugnayan, covenantal relationship. Ito ang uri at natatanging ugnayan na namamagitan sa Panginoon at ng kanyang bayan. Tipanan na ugnayan, covenantal relationship. Magkatipanan ang Panginoon ng kanyang bayan. Natatandaan ninyo sa unang tipan, ginawang makipagtipanan ng Panginoon. Nagsimula kay Abraham, muling pinagtibay sa kanyang anak na si Isaac, hanggang umabot sa ampo na si Jacob, hanggang sa pamagitan ni Moses at sa bayang Israel. Mahalagang maunawaan natin to sapagkat hindi natin maintindihan
itong kautosang ito na malayo o walang kinalaman sa tipanan na ugnayan ng Panginoon. Magiging madali sa atin na maunawaan natin kung bakit mahigpit na ipinag-uutos sa bayan ng Panginoon na madalas ay tawaging kawan ng Panginoon. Ang dahilan ay sapagkat ang ugnayan nila ay ugnayan ng tipanan. Magkatipanan sila. At upang sa kayo lalo nating maunawaan ang salitang pag-ibig sa Ebreyo ay malayo sa ating pakahulugan sa ating panahon lalo na. Sapagkat sa atin ang salitang pag-ibig ay mas tumutukoy sa emosyon, pandama o affection. So balit sa wikang Ebreyo, ang ginagamit na salita ay ahab o ahava. Na ito'y mas tumutukoy siya hindi sa pandama, kundi sa paggawa. Hindi siya basta apeksyon o emosyon, kundi ito ay aksyon. Pagkilos, paggawa, ang salitang pag-ibig. Katunayan sa Ingles, ang salitang ahab o hahaba ay ibig sabihin to give, ang magbigay, pagkaloob, ang gumawa. Kaya naman mapapansin ninyo, lalo na sa unang tipan, at makikita natin sa ikalawang tipan din mamaya, na kung bakit itong naging katipanan ng Diyos, ang bayang hirang, itong Amsegula, itong Eklektos Laos, itong bayang hirang ng Diyos, ang kanyang bayan, ang kanyang kawan, ay kung paano nangyari na sila ang tanging pinili. Mababasa ninyo sa Deuteronomio 4:37, Kabanatang 7, 6 hanggang 8, ang mga talata na nagsasabing ang Panginoon, kanyang inibig ang kanilang mga magulang, si Abraham, Isaac at Jacob. Kaya kanyang pinili maging ang kanilang lahi, ang kanilang binhi, sapagkat inibig sila ng Panginoon. At ang sabi pa, sila'y pinili ng Panginoong Diyos, hindi sapagkat malaki silang bayan, o sila'y dakila, o sila'y marami, kundi ang sabi ay pinili sila ng Panginoong Diyos na maging bayan na kanyang sariling pag-ari, na higit sa lahat ng mga bayan sa ibabaw ng lupa, dahil inibig sila ng Panginoon at pinili at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa sa kanilang mga magulang. Kaya ibig sabihin talagang itong utos na pinag-uutos sa kanila ay hindi maunawaan kung hindi isaalang-alang ang tipan. Ang tipan ng Diyos na pinagpagtipan kay Abraham, Isaac, Jacob, na dahil sa tipang yon na sinumpaan ng Diyos, inibig sila ng Diyos. At pinili sila ng Diyos dahil doon sa tipan ng Diyos. Siguro naman po, kahit hindi pa tayo pumapalaot sa ating pinag-uusapan, ay naunawaan ninyo na yung magkatipanan ay nag-iibigan. At yung kanilang pag-iibigan ay lalong mapapatunayan ang katibayan nito nang dahil sa kanilang tipanan. Kaya kapag talagang susurinin yung mabuti, yung pag-ibig ng Diyos na binabanggit dito, ay tinatawag sa Ingles na covenant love
Para siyang isang sinumpaang pag-iibigan ang pinag-uusapan dito sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Sinumpaang pag-iibigan ito. Covenant love. At kung minsan, isinasalin din sa ibang salin sa wikang Hebreo na hesed. Nang ibig sabihin ay loyal love. Isang tapat na pag-ibig. Kaya mapapansin ninyo, dahil sa ugnayan ng Panginoon at ng kanyang bayan, na ito'y pinagtipanan, ito'y pinagsumpaan. At gayon na lamang sila iniibig ng Diyos. Tapat na iniibig ng Diyos lang. Yung kanyang pag-ibig ay dahil sa kanyang tipan, dahil sa kanyang sumpa. Kaya mapapansin ninyo kahit na, gaya ng sinasabi sa mga awit 77, 78, madalas-dalas, na sila'y sumira ng tipan, ng kanilang ugnayan sa Panginoon. Ngunit, dahil ang pag-ibig ng Diyos sa kanila ay tapat, loyal, steadfast, hindi mababago. Kakibat nito na kanyang sinumpaan ito. Ang pag-ibig na yon sa kanyang bayan. Makita ninyo, kahit na hindi nagiging tapat ang kanyang bayan, nananatiling tapat ang Diyos ng dahil sa kanyang sinumpaang tipan. Mahalagang makita natin yun. At hindi lamang yun, na ang salitang ahab o pag-ibig sa Biblia, lalo na sa wikang Hebreo, ay hindi lamang ito sinasalita na pandama, kundi ipinakikita sa paggawa. Madalas binibigkas lamang ang pag-ibig ng bibig. Ngunit sa Biblia, lalo na kapag ginamit ang salitang ahaba sa wikang Hebreo, bagamat sa Grego, ginagamit yung salitang agape o agapao, pero yamang pinag-uusapan natin ay talata na hinango mula sa unang tipan, mainam na gagamitin natin ang salitang Hebreo, yung salitang ahab, sapagkat mas inilalarawan nito, mas maliwanag na inilalarawan ito. Magiit na iginuguhit na ang pag-ibig na tinutukoy at lalo na pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan ay nang dahil sa kanyang tipan na sinumpaan. At dahil doon sa tipan na kanyang sinumpaan, mababasa ninyo ang mga ibang talata, halimbawa sa Jeremias 31, 2-3, inibig sila ng Panginoon ng walang hanggang pag-ibig. Everlasting love. Sa Malakias 1-2, inibig sila ng Panginoon. At kahit na hindi sila nagiging tapat sa Panginoon sa maraming pagkakataon, nang dahil ang Panginoon ay tapat at tumutupad sa kanyang sinumpaan, sa kanyang tipanan, hindi nagbabago ang Diyos at ang kanyang pag-ibig sa kanila ay tapat, loyal, ang pag-ibig niya sa kanila ay covenant love, isang sinumpaan na pag-ibigan, isang sinumpaan na pag-ibig. Makita ninyo, ang Panginoon hindi nagbabago ang kanyang pakikitungo sa kanyang bayan. Sa kabila ng kawalang katapatan ng kanyang bayan, ng Panginoon ay nananatiling tapat sapagkat ang kanyang pag-ibig ay isang pag-ibig na sinumpaan. Isang pag-ibig na may katapatan sa kanyang bayan. At upang lalo pa nating maunawaan kung gaano ang pag-ibig ng Diyos, na hindi lamang ito sinasalita, kundi ito'y ginagawa, sapagkat yan ang talagang ibig sabihin ng salitang pag-ibig sa wikang Hebreo na ahaba, ay ipinadama o lalong tama, ipinakita ito ng Panginoon
sa pamagitan ng kanyang ipinakita na ginawa ang pagpapamalas ng pagliligtas. Mababasa ninyo sa Biblia at hindi ko na ibibigay ang mga talata sapagkat napakarami ang buong istorya ng Israel. At halos paulit-ulit na binabanggit sa unang tipan ay umiikot sa kwento ng Exodo. Kung paano ang Panginoon sapagkat kanyang inibig sila, ipinamalas niya yung pag-ibig na yon sa pamagitan ng pagliligtas sa kanila. At ito yung kwento ng Exodo. Kung paano sila ay kinuha niya sa lupang pagkaalipin hanggang sa sila'y dinala sa lupang mamanahin. Pag talaga pong susurin yung mabuti ang unang tipan, iikot lamang doon ang istorya. Palaging pinapaalala ng mismong Diyos na siya ang makapangyarihang Diyos na gumawa ng kagilagilalas ng mga bagay. Siya ang Panginoon na naglabas at nagligtas sa kanila sa Ehipto. Sapagkat inibig sila ng Diyos, sapagkat pinili sila ng Diyos. Yan din ang pagpapaalala sa kanilang mga propeta. Palaging pinapaalala sapagkat madalas nila nakakalimutan. Ngunit ipinapaalala yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Sa pamagitan ng pagliligtas ng Panginoon, kailangan na sariwain palagi sa kanila, paalalahanan silang palagi sa nangyari sa Exodus. At makikita ninyo, napakaraming talata niyan sa Biblia. Napakalagang mga talata upang maunawaan kung gaano sila iniibig ng Diyos sa pagpapamalas ng pagliligtas. Sa makatwid, itong lalong nagpapatotoo na ang salitang pag-ibig, ahab o haba sa wikang Hebreo, ay hindi lamang siya sinasalita na nadarama, kundi nakikita na ginagawa. Sa atin kasi, ang salitang pag-ibig ay naipapamalas lamang o nabibigkas lamang, ngunit hindi nakikita sa ginagawa. Diba? Sa Biblia ay hindi ganon, lalo na sa wikang Hebreo. Ipinakikita siya na ginagawa. Kagaya ng halimbawa ng pagpapamalas ng pagliligtas ng Diyos sa Israel. Yung pagpapamalas niyang pagliligtas doon sa kwento ng Exodo, ang pinakamatingkad na pagpapahayag kung gaano katotoo na sila'y iniibig ng Diyos. At hindi lamang gayong pag-ibig, kundi walang hanggang pag-ibig. Sapagkat, kagaya ng nabanggit ko, gaano man sila madalas-dalas na lumimot sa Panginoon. Kaligtaan ang ginawang kababalaghan ng Diyos at ng kanyang makapangyarihang kamay doon sa kwento ng Exodo. Sa kabila ng sila'y madalas-dalas na manghimagsik laban sa Panginoon. Talikuran ng Panginoon at mangibang Diyos. Ang Panginoon, nang dahil sa kanyang pag-ibig ay tapat, loyal love, hesed sa wikang Grego, at covenant love, isang pag-ibig nang dahil sa kanyang tipan, hinding-hindi niya mapabayaan ang kanyang bayan. So, anong kinalaman nito sa atin? Inilalarawan dito sa unang tipan, o lumang tipan na mas kilala natin,
na ang pag-ibig ng Diyos ay naipamalas sa kanyang pagliligtas sa Israel, sa kwento nga ng Exodus. Halos ganito rin, kahalintulad, ang inilalarawan sa ikalawang tipan, o mas kilala nating bagong tipan. Ang mabuting bagay na dapat muna nating malaman ay sa bagong tipan o ikalawang tipan, hindi na lamang ang mga taga-Israel ang napapasailalim ng tipan ng Diyos. Hindi na lamang sila ang mayroong tipan na ugnayan sa Panginoon. Hindi na lamang ang pinili na lahi, kundi isinali na rin ang ibang lahi. Ang kainaman niyan para sa atin, lalo na mga hindi naman taga-Israel. Hindi tayo mga Hudyo na katutubo. Subalit sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamagitan ni Kristo Jesus, nagkaroon ng bagong tipan. Ang sinasabi ng mga talata sa Biblia kagaya ng 3:28-29 ng Galacia ay wala nang makikitang pagkakaiba ng mga Hudyo o mga Grego man. Lahat ay iisa na kay Kristo Jesus. At kung ang isa'y na kay Kristo, ang sinasabi ay binhi na rin ni Abraham at tagapagmana ayon sa mga pangako. Sa makatwid, yung ginawang pakikipagtipanan ng Diyos mula kay Abraham at muling pinagtibay kay Isaac at kay Jacob at maging sa Israel. Pagdating ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nagtakda at naging tagapamagitan ng bagong tipan. Kahit na yung hindi taga-Israel, lalo na ang mga hentil, ay nakasali na rin sa tipanan na yon. Kagaya ng pinagtibay o pinagtotohanan ni Apostol Pablo sa Efeso 2:11, 13 at 19. Di ba? Na maliwanag niyang ipinapahayag na yung mga dati-rati, ang sabi niya ay hiwalay kay Kristo. Chloris, sa wikang Grego, yung walang kaugnayan kay Kristo, walang kinalaman kay Kristo Jesus. Ang sabi niya, hindi sila taga-Israel. Hindi sila kababayan ng Israel. Taga-ibang bayan sila. Taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako. Wala silang pag-asa. Wala silang Diyos sa sanglibutan. Ang ibig lamang ipaiwating nito ay yung walang kinalaman o kaugnayan sa Panginoon, walang relasyon kay Kristo Jesus. Ay hindi sila kasali sa mga pinili. Hindi sila kabilang sa mga bayang hinirang. Hindi sila kababayan ng mga taga-Israel. Datapwat, ang magandang bagay sa pamagitan ni Kristo Jesus, yung mga malayong yun, tinatawag na malayo, tinatawag na walang kinalaman, kaugnayan kay Kristo Jesus, ay nalapit. At dahil doon, ang sabi, hindi na maglalakbay, hindi na taga-ibang lupa, kundi kababayan na rin ng bayang hirang at ng sambahayan ng Diyos. Ito ang magandang bagay na nagbibigay sa atin ng pag-asa bilang mga hentil, bilang hindi mga Hudyo na katutubo, bilang hindi dating taga-Israel, ni kababayan, hindi kababayan nila. Ngunit sa pamagitan ni Kristo Jesus, sa ating pagsampalataya kay Kristo Jesus nating Panginoon, itong Jesus Christos, itong Yeshua HaMashiach na hinihintay na Mesyas na tagapagligtas maging ng Israel, nang dahil sa pananampalataya sa Kanya, tayo man ay isinamang kabilang na sa bayan ng Diyos, sa bayang hinirang. Mababasa din ninyo yan, ang pagpapaliwanag sa iyo ng Pedro, Kabanata 2:7
at 9. Ngayon, tingnan natin kung paano ipinamalas ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin. Maraming talata tayong mababasa. Halimbawa, kung babasahin natin ang unang 1:4-9, 16 at 19, ganito ang sinasabi. Unang 1:4-8, ang Diyos ay pag-ibig. Unang 1:4-9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibig sabihin ng nahayag, naipakita, naipadama, naisagawa, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya. Narito ang pag-ibig. Hindi tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pampalubag sa ating kasalanan. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya ang unang umibig. Hindi ba ganyan din ang sinasabi ng 1:16 ng dahil sa pag-ibig ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng kaligtasan, kundi maliligtas. Pinagtibay din, pinatotohanan ni Apostol Pablo yan sa Roma 5:8 hanggang 10. Ipinagtagubilin ng Diyos o ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga, inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Nang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa kanya upang mangaligtas tayo sa kanyang buhay. Diba? Alos, parang yung nakita ang nangyari sa Israel sa unang tipan. Yung pag-ibig ng Diyos, yung ahaba, ay naipamalas sa pamagitan ng pagliligtas. At dito sa ikalawang tipan, ay ganito ring inilarawan kung gaano yung pag-ibig ng Diyos ay naipamalas sa pagliligtas sa pamagitan ni Kristo Jesus. Mahalaga makita natin ang kabuwang larawang yon upang sa gayon ay magiging magaan sa atin na may sakatuparan itong ipinagtagubiling utos na ibigin mo ang Panginoon na iyong Diyos. Hindi magiging mahirap, hindi magiging masalimuot sa unawa na paano mo maiibig ang Diyos? Bakit mo siya iibigin? Kapag iyong maunawaan na ang pagpapamalas ng pagliligtas ng Panginoon ay nang dahil siya ang unang umibig sa atin. Ang mga taga-Israel, ang bayang Hirang, sa unang tipan. Kaya, inihiling sa tagubilin sa kanila, o sabihin natin ipinag-utos na utos sa kanila, na ibigin nila ang kanilang Panginoon, Diyos. Anong dahilan bakit nila ito gagawin? Nang dahil ang mismong Panginoon, inibig sila. At ipinakita o isinagawa ng Diyos ang pag-ibig na yon nang ipamalas sa kanilang pagliligtas. Doon sa Exodo. Ganon din naman sa atin. Anong dahilan kung bakit tayo sa ngayon, sa ilalim ng ikalawang tipan, ay inuutusan ding ibigin ang Panginoon na ating Diyos. Sapagkat siya man ang ating Diyos, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob,
yung Diyos ng Israel na mababasa sa Biblia, ay gayon din naman ang kanyang ginawa na ipinakita ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng pagpapamalas ng pagliligtas at sa pagkakataong ito sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Kung naunawaan natin yung pagpapamalas ng pagliligtas na iyon ng Panginoon, nang dahil sa kanyang pag-ibig, hindi maaari nating hindi iibigin din ng Panginoon. May dahilan o batayan upang siya'y ating ibigin. At ang sinasabi, kung titingnan ninyo ang pagkakasulat, hindi siya minsan, kundi sa patuluyan siyang iibigin mo ang Panginoon na iyong Diyos. At ito ay humihingi ng pagpapatuto. Paano o gaano katotoo na maaari nating iibigin ng Panginoon na ating Diyos na nagpamalas ng pagliligtas ng dahil sa kanyang pag-ibig. Idinugtong ng talatang batayan na ating pinag-uusapan, lalo na sa pinagkunan na talata sa Deuteronomio 6, 4 at 5. Ang sabi doon ay, Ahavat et Yava. Ye shall love the Lord your God. Inyong iibigin ang inyong Panginoon, siyang inyong Diyos. Tinukoy sa paraan ng tatlong bagay. Ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan. Ginamit yung saltang bekal. Ibig sabihin ng bekal ay buo. Halimbawa, bekal levavka. Buong puso. Yung saltang puso sa Hebreo ay yung saltang lev. Kaya makita ninyo, isinalin na sa Ingles, love. Ngunit, ano itong ibig sabihin na kung iibigin ng Panginoon ay kailangang ibigin siya ng buong puso? Bekol levavka. Anong ibig sabihin ng Panginoon ay iyong iibigin ng buong kaluluwa? Bekol nepsaka sa Hebreo. At ibigin ng buong lakas. Uvekol meodeka. Alam nyo, malayo po kasi ang pakahulugan na sa pagkasalin-salin. Kaya may mga pagkakataong minabubuti kung inuugat natin yung talagang original na pagkakasalin o original na salita na pinanggalingan. Halimbawa, yung puso. Sa Grego at sa mga iba't ibang wika na, ang puso ay madalas tumutukoy lamang sa ating nararamdaman, yung ating emosyon, yung ating affection. Pero sa mga Hebreo ay hindi ganoon ang ibig sabihin ng puso. Napakaraming talata ng mga halimbawa, ngunit hindi ko ibig na mapahaba tayo. Para sa mga Hebreo, yung saltang lev o puso ay magkasama na yung kaisipan at yung kagustuhan o kalooban. Iisa lang yun para sa kanila. Kasi sa Grego at sa mga iba pang salita, maging sa panahon natin, sa ating sariling salita, pinaghihiwalay natin yung ating kaisipan sa ating puso. Magkahiwalay yun. Iba yung ating puso, iba yung ating kaisipan, iba yung nadadrama natin, iba yung naiisip natin. At kung minsan kaya nga tuloy pagka pinaghiwalay mo yan,
At may pagkakataon naman ay pinag-aaway, di ba? Ay, nagdudulot ng malalang sakit, di ba? Pag nag-aaway yung isip mo, yung nararamdaman. Pag yan ay nagtalo, maraming dinudulot na problema yan, no? Na karamdaman. Ngunit sa mga Hebreyo, yung lev, yung puso, ay magkasama na yon. Yung kaisipan, yung kagustuhan, at pati na yung kapasiyahan. No? Kasi pag pinag-iwalay mo yan, di ba, kaya kung minsan tinuturuan natin, pinapayuan natin, halimbawa, ang isang umiibig na nabigo, no? O kaya naman ay gusto natin siyang pagpayuhan, nasabi natin, huwag mo ipairal ang puso mo, yung emosyon mo, no? Ay gamitin mo ang isip mo, yung utak mo, ha? Yung rason mo, no? Pinaghihiwalay natin, no? Yung dalawa. Ngunit sa Hebreyo, yung saltang lev, iisa lang yon. Magkasama na yung kaisipan, may isipan na yung nararamdaman, yung kagustuhan mo, yung kapasihan mo, iisa lang yon. Isa lang yon. No? At nang sabihin na Bekol Levavka ng buong puso, ay nais kong gamitin para sa magaan nating pagkaunawa. Ito yung kapasiyahan. Yung buong kapasiyahan. Ang ibig sabihin ay, kung talagang ikaw ay yung gagawin, na ibigin mo ang Panginoon na yung Diyos. Ibigin mo siya ng buong kapasiyahan, ng buong kalooban mo, ng buong kagustuhan mo. Dahil may pagkakataon na nahahati ang damdamin. May mga pagkakataon na nahahati ang pag-iisip. Hindi buo. Ngunit ang inihingi sa pinagtagubiling-bilin o pinag-utos na utos, na ibigin mo ang Panginoon ng iyong Diyos, kailangan ay bekal, buo. Buo yung puso, buo yung pag-iisip. Talagang ipinagpasya mo. Talagang ginusto mo. Yun ang iyong kalooban, yun yung kaisipan mo, yun yung kagustuhan mo. Ikalawa, Bekol Nafsheka, sinasalin yung saltang nepes. No? Ito po kasi tatlong to sa Grego, hindi ko natatalakayin sapagkat hindi ako masyadong malayo na ang kahulugan. Yung puso sa Grego ay cardia. No? Kaya tayo, di ba, yung may cardiology, cardia, puso. Suke, yung kaluluwa, dunamis, yung lakas. Pero mas maganda nga itong Hebreyo. Itong lev, puso, at yung nepes, na sinasalin madalas ay kaluluwa. Subalit, isinasalin din itong buhay, hininga. Kaya kung ang tagubilin na bilin o pinag-utos na utos, ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong kaluluwa. Tumutukoy sa buong buhay, buong hininga. No? O kaya naman, para mas madali, ay yung buong kapanahunan mo. Buong buhay, buong kapanahunan mo. Naalala ko tuloy kung paano binibigkas ang salitang ahaba. Binibigkas ang salitang ahaba sa Hebreyo ay yung para kang humihinga. Yeah? Yung sa Ingles ay inhale, exhale. Yeah? Humihinga kang papasok, humihinga kang palabas. Ganon din ang sinasabing pagbigkas ng salitang ahaba o pag-ibig sa Hebreyo. Ahaba, ahaba, ahaba. Parang ipinakikita na yung paghinga mo, yung buhay mo,
ang hinihingi sa tagubiling-bilin kung paano iibigin ang Panginoon ng iyong Diyos. Sa akin, mas sinasaling ko, yung buong kapanahunan mo, yung buong buhay mo, yung lahat ng araw mo, ng buhay mo, habang meron kang hininga. Habang meron kang hininga. Marami kasing pagkakataon, di ba? Ang ating pagpapakita ng pag-ibig sa Panginoon ay parang may panapanahon lang. Di ba? May mga pagkakataon na napakainit natin, nag-aalab tayo sa ating pag-ibig sa Panginoon, napakasigasig natin. Meron naman pagkakataon na para tayong napakalamig sa Panginoon, parang wala tayong nadarama sa Panginoon. Wala tayong nararamdaman na anuman sa Panginoon. Parang ang Panginoon, wala na sa ating buhay, wala na sa ating kaisipan, wala na sa ating damdamin. Ngunit ang hinihingi ay buong buhay, buong hininga, habang may hininga, habang may buhay, sa buong kapanahunan, samantalang tayo'y nabubuhay, iibigin ang Panginoon na ating Diyos. Pangatlo, buong lakas, uvekol meoldeka. Yung meod na sinalin na lakas, ang totoo po noon sa wikang Hebreyo, yung saltang meod na sinalin sa lakas, ang talagang kahulugan ay kayamanan o minamahalaga o tinatangkilik. Sa makatwid, ang ibig sabihin, ang iibigin mo ang Panginoon na iyong Diyos, ay iibigin mo siya ng kung gaano ang iyong pagpapahalaga sa iyong tinatangkilik. Yung pagpapahalaga mo sa iyong kayamanan, sa iyong ari-arian, kung anong meron ka. Hindi po ba mas madaling maunawaan kung ano yung ating kahalagaan, ano yung mga pinapahalagahan natin sa buhay, what we value in life. Halimbawa, yung kayamanan, kung paanong pinagsisikapan, kung paanong yun ay iniingatan. O kung ano man mga minamahalaga sa buhay, inuuna, minamahalaga at lahat ng yan. At ito yung ibig sabihin dito ng uvekol meod ka, na iibigin mo ang Panginoong na iyong Diyos ng buong may kahalagaan. Kaya dito, ating mapapag-unawa, may papakita lamang, may sasagawa, na totoo na iniibig mo ang Panginoon na iyong Diyos kung siya'y iyong minamahalaga. Yeah. Hindi naman magiging mahirap sa ating unawain. Pag meron tayong iniibig, hindi ba minamahalaga mo? Pinadadama mo, pinakikita mo, ginagawa mo, yung pagpapahalaga. At kung iyong iniibig ang Panginoon na iyong Diyos, pahalagaan mo siya. Magiging mahalaga sa iyo ang Diyos. Sinisikap kong sa magaang paraan ay maunawaan natin itong hinihingi, nitong utos na pinag-uutos, kung papaano at gaano katotoo na iniibig natin ang Panginoon, ating Diyos, sa ating mga buhay. Nagagawa ba natin na naipapakitang iniibig natin ang Panginoon ng ating buong kapasiyahan, na wala tayong anumang pagdududa, wala tayong pag-aalinlangan, wala tayong pagbabago-bago ng ating mga kaisipan?
na hindi nahahati ang ating pag-iisip. Talagang buong buo. Merong sinabi, ang mangawit na si David nang sabi, di ba? Sa mga hangal, wala ang Diyos ni sa kanilang pag-iisip. Hindi nila iniisip ang Diyos. Wala sa isipan nilang Diyos. Nabubuhay sila na walang Diyos sa kanilang kaisipan. Wala silang Diyos na kinikilala o inaalala sa kanilang buhay. Pwede o wala silang pag-ibig sa Diyos. Hindi nila iniibig ang Diyos. Ang umiibig sa Panginoon ay umiibig siya ng dahil sa kanyang kapasihan, ng kanyang kagustuhan, ng kanyang kalooban, ng kanyang kauspan. Buong buo. Buong buo. Ang umiibig sa Panginoon, siyang ating Diyos, ay umiibig sa buong kapanahonan niya. Habang siya nabubuhay. Habang siya may hininga. Hindi pa minsan-minsan. Hindi panapanahon, kundi ng buong buhay, ng buong panahon. Ang umiibig sa Panginoon ay iniibig niyang Panginoon na may kahalagaan. Kung paano minamahalagan niya yung mga bagay na maaring itinuturing na kagaya ng isang kayamanan o yaman na tinatangkilik. Ay gayon niya pinahalagaan ng Panginoon sa kanyang buhay. Sa ating panahon, napapansin ba ninyo, kapag ka binibigkas ang salitang mahal kita, o kaya sa Ingles, I love you, mukhang nagbago na ang pakahulugan. Napansin nyo? Pag nakita ang dalawang tao, no, at may nagsabi sa, I love you, love you. Alam mo yung ibig sabihin? Goodbye. Alos parang pag sinabi yung I love you, nangangulang, maghiwalay na tayo. Parang sinabing goodbye. Hindi ba? Parang ganun na lamang kababaw sa ating kapanahunan. Pag mayroon kayong sinabihan ng I love you, o love you, ha? O minsan parang patapon na salita lang. Parang sinabi, hiwalay na nga tayo, goodbye. Di ba? Ngunit, ang aking nawang dalangin para sa atin, bilang mananampalatayang Kristiyano, ay mabigyan natin ng kaukulang pagsasakatuparan sa ating buhay. Ang ibigin ng Panginoon. Ang iibigin siya, ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ng buong kapasiyahan, ng buong kapanahunan, at ng buong kahalagahan. Maaring sa ating kapanahunan ay umaabot na tayo doon sa sinasabi ng 2 Timoteo 3:1-5. Na sinasabi ni Apostol Pablo na darating ang isang panahon. Ang isang panahon na ito, ang sabi niya ay napakasama. At kung bakit tinawag niyang napakasama ay may mga ilang palatandaan. At ang sa mga tinukoy niyang palatandaan na magiging masama ang panahon ay kapag ang sabi niya ay ang mga tao ay mas magiging maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Mas maibigin sa kalayawan, nalilibang sa maraming bagay. Ngunit, wala ang Diyos sa kanilang isipan. Walang panahon sa Diyos. Nahihila sila sa maraming libangan. Nahihila sila sa maraming layaw. At hindi nakapag-uukol
ng pag-iisip sa Diyos. Nabubuhay na walang Diyos sa kanilang isipan. Nakakalungkot na hindi lamang ito mapupuna sa masamang panahon na sinasabi ni Apostol Pablo. Nakakalungkot ding sabihin kahit na sa mga mananampalatayang Kristiyano nangyayari. Imbis na nagiging maibigin sa Diyos, mas maibigin sa ibang mga bagay. Ang ipinagtatagubilin na utos ng Diyos na iibigin ng Panginoon ng iyong buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Alam po ba ninyo ang kagandahan na ito? Ang mga Hudyo, mas mahirap kung tutusin sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, sa kanilang pagtaya, binilang nila ang lahat ng mga kautusan sa Torah. Yung kanilang kautusan, yung Torah. Ang mga kautusan yon, binilang nila. Umaabot sa kanilang bilang na 613 commandments. Hindi po ba napakadami nun? At kaya makita ninyo maging dun sa mga suot ng mga Hudyo, sa kanilang mga kasuotan, napapansin ninyo yung mga sinulid na nakalaylay sa kanilang laylayan. May bilang yon. Ang bilang noon ay 613 parang tassel o sinulid sa kanilang laylayan. Yun ang bilang ng mga kautusan para sa kanila. Kaya pag suot nila yung kanilang kasuotan, yung sa kanilang laylayan ng mga sinulid na nagpapaalala na ganun karami yung kautusan. Ganun karami ang kautusan. Subalit, ang sabi ng Panginoon, ang siya'y tanungin, alin doon ang pinakadakilang kautusan? Kasama na po ang 10 utos doon. Sa 6, yung 10 utos lang, kung tutuusin. Sa 10 utos, yung sa 10 utos na yon, na tinatawag nilang Aseret Adiprof, 10 kasabihan o 10 kautusan, ay napakahirap ng sundin kung tutusin. At yung 613 kautusan, ang tawag nila doon sa kanilang mga laylayan na may sinulid ay sit-sit sa mga Hebreo. Bilang na bilang nila yung mga sinulid na yon. Kumakatawan sa 613 kautusan. Subalit nung tanungin ng ating Panginoon, alin doon yung dakilang utos? Ang ginawa ng Panginoon, ginawa lang 2, hindi ba? At ang pinag-uusapan nga lang natin yan nung nauna. Subalit, sa 2 yon, sinabi ng Panginoon, ng Mateo 22:40, sa 2 utos, yung iibigin mo ang Panginoon, mong Diyos, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. At iibigin mo yung kapwa, gaya ng sarili. Doon sa 2 utos na yon, sabi ng Panginoon, ang buong kautusan, at pati na yung mga propeta, yung mga sinasalita ng propeta, nauuwi lang sa 2. Nauuwi lang sa 2. At ang isa nga sa 2 yon, ay ang iibigin mo ang Panginoon na iyong Diyos. Ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Madali pong maunawaan yun. Kung iibigin mo, halimbawa kung titignan ninyo yung 10 utos, yung unang 4 na utos,
Hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos at lahat ng yan. Hindi ka sasamba, luluhod. Kung iniibig mo nga ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, hindi ka mangingibangin Diyos. Hindi ka luluhod sa ibang Diyos. Siya lang ang iibigin mo at wala nang iba pa. Di ba? Kung iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, hindi mo nanakawan. Yeah. Hindi mo siya pagnanakawan, hindi parang ninakawan mong sarili mo. Parang gano'n ang ibig sabihin. Kaya makita niyo doon sa 2 utos na yun. Ang sabi, lahat ng kautusan, itong 10 utos at itong kabuuan ng 613 utos, nauuwi lang doon sa 2 yun. At ang pinakauna at pinakadakila ay itong ating pinag-uusapang talata. Iibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Mga kapatid, nawa ay makatotohanan natin na may sakatuparan ang kautusang ito sa ating mga buhay. Hindi ito may sasantabi sapagkat maging ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus ang siya mismo ang nagpatunay, nagpatibay na ito ang pinakauna at pinakadakila sa lahat ng kautusan. Ang aking dalangin naway mapangyari natin na piliin na gawin nasa ating mga sarili. Iniiwan tayo na magkaroon ng totoong pagpapasya sa buhay ng bawat isa atin. Kung gaano at katotoo na ating iibigin ang Panginoon. May sasagawa ba nating ibigin siya ng ating buong kapasiyahan, ng buong kapanahunan, at ng buong kahalagahan sa buhay ng bawat isa? Dito nagsisimula ang lahat. At ang ibang bagay ay kasunod na lamang. Marami pa tayong maaring malaman at maunawaan anong dinudulot ng pag-ibig sa Diyos kung iibigin mo siya. Ano ang ibubungan nito? Anong kapakinabangan? Ang dami pong mga talata pa yan na maaari nating bigyang pansin sa mga susunod nating pagtalakay sa bagay na ito. Ngunit sapat na muna sa atin na maging paunang paalala kung gaano lubhang napakalaga ng talatang batayan nating pinag-uusapan. Sapagkat dito pa lamang ay nasusubok ang marami sa atin. Nasusubok ang maraming mga mananampalatayang Kristiyano. Sapagkat madalas, bulalas lang ng bibig ang salitang iniibig ang Panginoon. Datapwat ang hinihingi ng nasusulat ay hindi yung sinasalita, kundi yung ginagawa. Sapagkat ang salitang ahaba ay naipapakita sa paggawa. Mangyari nawa, natulungan tayo ng Panginoon upang maipadama sa Kanya, maipakita na atin siyang iniibig. Sa buong kapasiyahan, sa buong kapanahunan, at buong kahalagahan ng bawat isa. Tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Diyos at aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat kahit sa munting sandali na nagpapaalala ka sa amin
Nagpapaalala ka sa isang bagay na maaari naming naisasantabi. Nagpapaalala ka sa iyong mga salita sa isang bagay na nakakaligtaan. Sinasadya o hindi man sinasadya. Papaalala ka kung paano at gaano katotoo na aming may papakita, may sasagawa, na ikaw ay aming iniibig. Marami pong pagkakataon, nakakaligtan namin na ikaw ang unang umibig sa amin. Hindi namin naunawaan ang pag-ibig. Hindi namin nalalaman kung ano ang pag-ibig. Subalit ipinakita mo, ginawa mo kung ano ang pag-ibig. At ito'y nang ipamalas mo ang pagliligtas. Lalo na sa amin, sa aming kapanahunan, sa pamagitan ni Kristo Jesus, naming Panginoon at aming tagapagligtas. Ipinakita mo, ipinadama mo, isinagawa mo ang pag-ibig na iyon sa pamagitan ni Kristo Jesus nang ibigay ang kanyang buhay para sa amin. Na hindi namin dapat makalimutan. Na hindi dapat mawala sa aming isipan, kundi palaging aalalahanin. Kung palagi naming naaalala kung gaano mo kami inibig, nang ipamalas mo ang pagliligtas sa amin. Sino kami at hindi maaari na kami umibig sa iyo? Na kahit paano'y balikdan namin ang iyong pag-ibig. Na kahit paano'y lingunin namin sa aming mga sarili. Balikdan namin sa aming mga alaala ang iyong dakilang pag-ibig. Panginoon, napakapalad namin sapagkat inabot kami ng pagpapamalas ng iyong pagliligtas sapagkat ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Salamat po, Panginoon. At ang daming dalangin naway kahit papano, hindi man namin matumbasan ng lubusan kung gaano mo kami inibig. Subalit kahit papano, ay may pakita namin, may sagawa namin sa aming mga buhay. Habang kami nabubuhay, habang kami mayroong mga kapanahunan, may papadama namin ng aming kagustuhan, ng aming kalooban, na ikaw ay aming ibigin. Ipakikita namin sa pamagitan ng pagpapahalaga namin sa iyo, na ikaw ang pinakamahalaga sa buhay namin. Higit sa lahat at higit sa kanino man o alinman. Panginoon, sa pamagitan man lamang ng pagsasakatuparan namin nitong kautusan na ito, ay mabigyan ka namin ng kaluguran, ng kasiyahan, at nalalaman namin at naunawaan, hindi sapagkat kami ay naghihintay ng katumbas na kapakinabangan o kapalaran na nagmumula sa iyo, o kabutihan, o kagandang loob mula sa iyo. Ngunit maliwanag ang mga nasusulat. Ikaw ay nagpapakitang kagandang loob sa mga umiibig sa iyo. Ang lahat ng mga bagay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng umiibig sa iyo. Panginoon, napakaraming mga pangako, mga pagpapalang pakinabang ng tipan, ng nilalaman ng tipan, para sa lahat ng mga umiibig sa iyo. Maraming pagkakataon, marami kaming gustong tanggapin mula sa iyo. Maraming pakinabang, maraming mga pagpapala na aming gustong mata mo.
Subalit, Panginoon, nasusubok kami kung gaano ka namin iniibig sa aming mga buhay. Nagkukulang kami. Di kami nagkakaroon ng makatotohanang pagpapakita maging ng pagsasagawa ng aming pag-ibig sa iyo. Nakakaligtaan ka namin. Nawawaglit ka sa aming mga isip. Hindi ka nagiging bahagi ng aming mga pinagkakabalahan. Na isasantabi ka namin, hindi ka nangunguna sa aming mga ginagawa. Panginoon, napakalaki ng aming kakulangan. Napakalaki ng aming kakulangan upang may sa katuparan ng kautusan mo. Nagkukulang kami sa iyo, Panginoon. Maaaring may pagkakataon, nasasabi lamang, nababanggit lamang ng aming bibig na iniibig ka namin. Ngunit wala, malayo ang aming mga puso sa iyo. Hindi ka namin nadarama sa aming mga buhay. Hindi ka namin naaalala sa aming mga isipan. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo po kami na ibigin ka. Ito po ang aming dalangin. Amen.